I was in college when I first heard about the feast. Actually, parang naka-attend kami once sa Marilao, kaya nagka-idea kami na magkakaroon ng launch sa SM Manila, which was near to my school. So, nalaman namin yung launch date, umattend ako. When I got to the venue, pero isang lalahan lumapit sa akin, tapos medyo maliit lang siya. Tapos, naka-long sleeve siya, tapos parang taas-taas ng energy niya. Tapos sabi niya, hey, welcome to the feast, ganyan. Tapos sabi ko, hala, sino to? Hindi ko siya kilala kasi. Tapos nagpakilala siya, sabi niya, my name is Brother Obet Cabrillas, and thank you for coming here. And at the time, inaya ko yung mga iba kong kasama sa campus ministry kasi nga, parang na-experience ko na yung feast before. So, I wanted also them to experience. Tapos parang gusto ko lang i-try kung ano yung difference kung sa may mga youth, parang youth vibes. Tapos, nagulat ako nung may lalaking nakapula tapos tumatanong sa script. Tapos ano siya, eventually nalaman ko pangalan niya, Paulo Galia pala. Tapos parang yung mga kasamahan ko, sa kanya din na siya. Parang, pwede palang mag-worship ng gano'n? Ganito pala yung youth energy talaga. It was very new to me. But then, I felt at home. It was my first time attending the feast. Pero I really felt at home because of the embrace of the people around me, yung welcome nila. So much so that every week, lagi akong may dala ng mga bagong kasama. It's either dormmates ko, classmates ko, kakapos yung ministry friends ko, because I really wanted to share with them the joy that I felt when I first attended the feast. Lagi ko rin sila tinatanong, anong feeling? Para pagkatapos ng matanong, anong feeling? May dormmate ako, sobrang vivid sa akin yung pagkakadescribe. Sabi niya, parang mababaliw ako. Kasi nung nakikinig daw siya ng talk, umiiyak siya. Tapos nung nag-worship na, parang kumakalma na siya. Tapos nung praise song na, parang energetic siya. Sabi niya, parang lahat ng emotions niya daw na-touch because first time niya daw i-open yung sarili niya sa ganung klaseng environment and he really felt na kinausap siya at na-experience niya yung love ni Lord through the feast. Pero I consider myself as the emotional eldest. So parang, hindi ako yung panganay, pero ako yung may responsibility. So parang maaga ako nag-mature gano'n. Sanay nga ako na ako yung matapang, ako yung matatag. Parang dapat laging i-check ko yung sarili ko. Bawal akong umiyak sa harap ng mga tao, bawal akong manghina. But when I joined the feast, doon ko na-realize na pwede pala akong umiyak. Na hindi pala expected na dahil servant ako, dapat perfect ako. O na dapat malakas ako, o na dapat laging alam ko yung sagot. It really helped me that nakita ko yun sa examples ng mga leaders namin. So, I joined a caring group. It was called caring group pa before, pero ngayon light group na. And I was under Kuya Paulo Galia. He was one of the worship leaders back then. So, siya yung humawak sa, pwede pala akong maging struggling na leader. Hindi pala kabawasan yun sa pagiging servant ko, sa pagiging Kristiyano ko kung ipapakita ko na nasasaktan din ako. When I saw that, and I saw that then kapag nag-share si Brother Obet Cabrillas, na madalas minsan umiiyak pa siya, yung mga struggles niya, ganyan, doon ako unti-unting natutong i-open up yung sarili ko sa iba. And yung caring group namin, parang sila yung